Ang mga Pilipino ang may pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo. Unang araw pa lang po ng Setyembre, tumutugtog na ang mga Christmas songs sa mga mall. Pwede na ring makabili ng hamon at queso de bola sa mga grocery at nagsasabit na ng mga parol ang mga tahanan. Hindi maikakailang buhay na buhay sa kultura natin ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa 15 bansang sinarbay ng World Remit, lumalabas na pangwalo ang mga Pilipino sa pinakamagastos tuwing Pasko. Tinatayang aabot sa 37,106 pesos ang ilalaan ng isang typical na Pinoy para sa Christmas expenses niya ngayong holiday season. Katumbas ito ng 331% average monthly income ng isang ordinaryong manggagawa. Hindi masama ang kabi-kabilang Christmas shopping, family reunion at bigayan ng mga regalo. Mainam na panahon ang holiday season para magbanding ang buong pamilya at magreunion ang magkakaibigan. Ngunit sa gitna ng ating mga pagsasaya, sana'y huwag nating limuting si Jesus ang tunay na diwa ng Pasko. Masayang mag-travel at magsagawa ng mga Christmas party. Ngunit magiging higit na makabuluhan ang ating selebrasyon kung aapo ito hindi lamang sa masasarap na pagkain at magagarbong dekorasyon, kundi lalo na sa pasasalamat sa ating Panginoong Hesus na iniwan ang karangyaan ng langit upang tayo'y iligtas. Ang pagkawalay ni Hesukristo sa Diyos Ama ay hindi malayo sa ating karanasan sa gitna ng mga lockdown. Ang dating bigkis-bigkis na pamilya, pinaglayo-layo ng pandemya. Kung nagkakamustahan man, via online na lang ang kadalasan. Kaya naman kung papaanong pinapahalagahan natin ang ating mga pamilya, ay higit nating pahalagahan ang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. Sa bawat ngiti, halakhak at pagdiriwang, ituon natin ang ating mga mata, hindi sa kung anumang bagay na kayang bilhin ng salapi. Sa halip, ituon natin ang ating mga puso sa dakilang layunin ng kapanganakan ni Hesukristo. Ang pagbibigay luwalhati sa Diyos sa magitan ng pagbibigay kaligtasan sa bayan. Magandang gabi, ako po si Brother Eddie Villanueva at ito ang programang naninindigan para sa katotohanan, katarungan at katwiran. Ito ang Diyos at Bayan. More people will travel confidently at saka magkakatrabaho na yung nawalan ng trabaho. Isang tourism industry sa mga lubhang naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, kumusta na kaya ang mga empleyado at negosyante sa tourism sector? Pakinggan po natin ang kwento sa pagbangon ni Caleb Abad, isang flight steward na nawalan ng trabaho dahil sa mga travel restrictions dala ng pandemya. Magandang gabi sa iyo, Caleb. Good evening po, Brother Eddie. Yeah, Caleb, nabalitaan kong pagiging isang flight steward na ang nakagisnan mong trabaho o career magmula pa nung nagtapos ka ng kursong Hotel and Restaurant Management or HRM noong 2015. Sa kasawiang palad noong January 2021, nagkaroon ng massive retrenchment sa airline na pinagtatrabahuhan mo. Isa ka sa mga na-layoff. Pakikwento mo nga sa amin, Caleb, kung gaano naging kahirap para sa iyo ang mabalitaan mong mawalan ka na ng trabahong matagal mo nang inalagaan. Taong 2015 po, ayun po yung taon na kung saan ayun po yung graduate ako from college. From that time po na nag-apply ako sa iba't ibang company, actually nag-apply po ako sa iba't ibang hotels. And during that time, hindi po ako natatanggap.
And there is this one opportunity na tumawag sa akin yung Philippine Airlines. I think naligaw po yung aking resume dun sa kanila. And I grabbed the opportunity na maging part po ng pagiging cabin crew. And during that time, itong pagkakataon na ito, nagbigay sa aming family ng maraming opportunity. Nagkaroon ng yung tatay ko, pinag-early retirement ko. Kasi nagiging okay po yung income namin. Kumbaga, sa sweldo ko lang po, enough na po yun para ma-support ko yung family ko at mabigyan ko sila ng magandang buhay. And during this pandemic, sa kasamaang palad, hindi po inaasahan ng aming family na ako po ay mapapasama sa retrenchment. Ayun nga po, nawalan po ako ng trabaho and kinakailangan pong tumigil sa pag-aaral ng dalawa kong kapatid. And para po masuportahan ko yung family ko during this pandemic, ang ginawa ko po habang wala pang flights, sinubukan kong magbenta ng mga prutas, ng mga goods sa iba't ibang tao. And meron itong pagkakataon na yung isang tao, sinabihan ako na dati sa iba't ibang bansa ka na pupunta, ngayon nagtitinda ka na lang ng prutas. So on my part, medyo masakit siya, pero dahil sa kinakailangan mong suportahan yung family mo at may pangarap ka, hindi mo iindahin or hindi mo titignan kung ano yung sinasabi sa'yo ng tao. Alam mo, Caleb, ang buong langit sumasaludo sa iyo. Sumasaludo sa iyo ang buong langit dahil pinakita mo sa mata ng kasaysayan, higit sa lahat sa mata ng Diyos at ng eternity, ang isang pagiging mabuting anak, pagiging mabuting kapatid. Balita ko nga, pagtayo ka pa ng gym, ano? Saan ka kumukuha na? Saan ka humuhugot ng pag-asa at determinasyon na harapin ang lahat ng challenges sa gitna na tayo hanggang ngayon ay nasa pandemic season pa rin? Sabi ko noon, Lord, bakit ang nababasa ko sa salita mo, ang plano mo sa amin, plans to give us hope, a bright future, pero bakit ganito yung nangyari sa akin? And then the Lord made me realize na hindi naman natatapos dito yung story. Hindi naman dito natatapos yung testimony na pwede niyang ibigay sa aking buhay. Kumbaga, maaaring part ito ng pagkakataon na kung saan ma-share ko yung kabutihan ng Panginoon. And dahil doon, pinanghawakan ko yung salita niya. And ang sabi nga rin sa salita ng Diyos, His ways are not our ways. Kakaiba mag-isip ang Panginoon. Hindi dito natatapos eh. Kumbaga, yung sinabi ng Lord sa Philippians 1:6, sabi niya dito, He who began a good work will bring it to completion. So, dito sa nangyari sa akin na nawalan ako ng trabaho, I know hindi naman dito matatapos ang lahat. I know maganda pa rin yung plano ng Panginoon. I know na ibibigay niya pa rin yung magandang buhay sa mga anak niya. Caleb, maraming salamat sa iyong oras. Pwede bang mahilingan ka namang mag-iwan ng anumang message of encouragement sa mga kababayan natin, lalo na sa mga nasa tourism sector o anumang sektor na biglang nagkaroon ng challenge na ganito, na nawalan ng trabaho, lalo na sa Kapaskuhang ito, o nagsarang negosyo dahil sa pandemya, a simple but significant message of encouragement from you, Caleb, as a genuine child of the living God. Young, dynamic, and I would say visionary. Ayun po, sa lahat ng mga kababayan natin na naapektuhan ng pandemya, gaya po nung nasabi ko kanina, hindi man favorable sa atin yung situation, hindi man maganda sa paningin natin yung mga nangyayari at hindi man naaayon sa kung ano yung plano natin dun sa nangyayari, manatili tayong nagtitiwala sa Panginoon, manatili tayo nananalig dun sa kakayanan ng Panginoon na gawin yung mga bagay
na sinabi niya at pinangako niya sa atin. Marahil hindi man natin ngayon maintindihan yung nangyayari, marahil mahirap man tanggapin. Pero yung storya na ginagawa ng Panginoon para sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa, naniniwala ako na maganda pa rin ito at magiging testimony ng bawat isa. Yun lamang po. Well, I would say amen and amen to that. Maraming salamat, Caleb. At patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Continue to delight yourself in the Lord and He will grant the desires of your heart. Psalm 37 verse 4. Makakaasa na ba ang pamilyang Pilipino na ligtas at stress-free sa mga pamamasyal at travel nila ngayong panahon ng Kapaskuhan? At kumusta na nga ba ang mga paborito nating tourist destination at ang mga manggagawa sa tourism industry na naapektuhan ng pandemya? Makakasama po natin ngayon sa ating talakayang ito ang isa sa mga ginagalang nating cabinet member, one of the cabinet members ng Duterte administration. Walang iba po kundi si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Magandang gabi po, Secretary Puyat. Yes, magandang gabi, Brother Eddie Villanueva. It's such an honor to be invited to your show and no less na kayo po nag-i-interview sa akin ngayon. Secretary, napakinggan po natin ang karanasan ng flight steward na si Caleb. Natanggal siya sa trabaho dahil sa pandemya at kailangan niya magpalit ng karir upang tustusan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Si Caleb po isa lamang sa libu-libong empleyado at negosyante sa tourism industry na nilugmok ng COVID-19. Siya po'y dating flight steward at kasama sa mga naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Kumusta po ang pagbangon nila ngayong mas relax na at maluwag na ang pagbiyahe sa mga tourist destinations? At paano po tumutulong ang gobyerno sa mga kagaya ni Caleb? Una sa lahat, thank you very much, Brother Eddie, for recognizing the importance of tourism. Noong 2019, ang nagkatrabaho dahil sa turismo ay 5.7 million people. Direct contribution po yon. Yun talaga yung nagkatrabaho. Dahil sa pandemya, ang naapektuhan ay 1.1 million jobs. Bumagsak ito sa 4.6 million. Either nawalan ng trabaho or nung nagkatrabaho man ay naging flexi time na lamang. So ang ginawa namin sa Department of Tourism, nung wala pang bakuna, dahil sa Bayanihan 2, nakapagbigay tayo ng 5,000 pesos financial assistance. Ang ating kongreso, nakasama po yung anak ninyo, si Senator Joel, ay nakapaglaan na 3.1 billion pesos na ipamahagi na financial assistance sa ating mga tourism workers na nawala ng trabaho. Pero ang maganda po ngayon is, ang napansin ko pala, Brother Eddie, nung nagbibigay po kami ng financial assistance, ang tinatanong ng ating mga tourism workers was, kailan po dadating yung bakuna? Kasi sabi nila, syempre masaya naman sila sa financial assistance, pero ang alam nila ay pangsamantala lang yon. Ang hinahanap nila talaga ay bakuna. Kung yung mga ibang tao ay takot sa bakuna, ang ating mga tourism workers gustong magpabakuna. So nagpapasalamat kami kay Sec. Charlie Galvez at kay Sec. Vince Dizon. Dahil nung dumating na ang bakuna, nung as early as July, naglaan sila ng bakuna only for our tourism stakeholders. So nagkaroon tayo ng National Vaccination Program nung November 30 up to December 2. Pero kami sa tourism, nagsimula na kami nung July pa lamang. As of to date, 80.6% na ang nabakunahan sa ating active tourism workforce. Lahat po ng bakuna ay na-deliver na natin sa lahat ng LGUs. Hinihintay na lang po ang mga LGUs kasi sila po yung kailangan na lang na-deliver na po lahat. Pati po yung mga from ages 12 to 17 na-deliver na po namin. Kasi when you talk about tourism kasi, hindi lang yung nagtatrabaho sa mga hotels or tour guides, tour operators. Like for example po ang Boracay. Ang Boracay, isa siyang tourism destination. Lahat po ay nagkakatrabaho dahil sa tourism. So nung nagpabakuna kami, sinama namin yung masahista, yung nagbebenta sa souvenir shops, yung mga
yung dive instructor, halos lahat eh. So sinama na rin namin yung residents sa pagbakuna. So in fact, we're happy to say, like for example, ang sinimula namin ay Boracay, 100% vaccinated na po ang Boracay. Pero kung makikita ninyo, yung first dose, 103%. Kasi ang maganda dito, yung good news is, dahil sa dumadami na ang pumupunta sa Boracay, dahil bakunado, they are rehiring people. So marami na kami, kung yung active tourism workforce namin ay ganitong number lang, tumataas siya dahil marami ang nagkakatrabaho ulit at gustong magpabakuna. Sa Baguio, 100% na rin ang vaccination rate natin ng tourism workers. Sinama po natin doon yung mga pony boy. Di ba kasi pag nagbabagyo po tayo, yung mga anak natin, di ba dinadala natin sa Wright Park. So lahat ng maka-face-to-face ng isang turista, ay we made sure sinama po natin sa ating vaccination program. 100% na rin po sa Coron, sa San Vicente, sa Bohol, naka 95% na tayo. And our goal is 100%. Sana yung mabakunahan, although na-deliver na namin lahat. Ang kagandahan ngayon, compared to last year kasi syempre, we already implemented yung minimum health and safety protocols sa lahat ng mga hotels, resorts, accommodation establishments. Pero ngayon, protektado na yung ating tourism workforce. At least 80% ay protektado na. Dahil dito, yung ating mga LGU, dahil nagbigay tayo ng bakuna, ay nagluwag sila sa pag-accept ng ating mga turista. So ngayon, hindi na nila, marami tayong LGUs, hindi na humihingi ng negative RT-PCR. Okay na raw yung as long as fully vaccinated. So at least mas lumuluwag. Hindi lang po may tatala sa kasaysayan, Secretary Puyat, na hindi lang kayo action agad, kundi I would say na maximize ninyo ang creativity at ang inyong resourcefulness as Tourism Secretary. Masarap pong pakinggan yung mga development. Gusto mong malaman ng ating mga kababayan, paano kaya maaaring maging iba sa 2020 ang Paskong Pilipino ngayong 2021 kahit nasa gitna pa rin tayo ng pandemic? Mga kalabas at mga kapasyal daw ba sila ngayong holiday season? Ano ba pwede natin idagdag sa tanong ng bayan? Ang napakaganda ay alert level system na yung buong Pilipinas. So kunyari magkaka-lockdown man, ito ay granular na po yung small lockdown na hindi na yung buong NCR ang mala-lockdown. Tapos lalo ng NCR dahil for example, when you talk about the tourism workforce, lahat ng hotels, DOT accredited restaurants, 99% vaccinated na. Kasi under the alert level system, hindi pwedeng magbukas kung hindi bakunado lahat ng humaharap sa mga customers. Pati yung mga cook, yung mga chef, lahat yun dapat bakunado. So, yun ang kagandahan. Ang kaibahan ngayon compared to last year wala pa tayong bakuna. Ngayon, bakunado na lahat. At let's say, pag dine-in, ang ina-accept lamang sa dine-in, yung fully vaccinated. So, ang mga nagda-dine-in, fully vaccinated, yung mga waiters, yung mga nakakaharap ng mga turista or yung mga travelers or yung pumupunta sa hotel ay vaccinated rin. So yun ang kaibahan. At ang maganda ngayon, Brother Eddie, hindi gaya dati, di ba last year, hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Hindi natin alam kasi bago ang pandemya Hindi lamang sa Pilipinas but sa buong mundo. So we had to actually create from scratch yung handbook for COVID. Ano yung minimum health and safety protocols. Humingi tayo ng tulong sa health experts, sa DOH at sa WHO. Dahil sa napakaganda ng ating minimum health and safety protocols, mismo yung World Travel and Tourism Council, yun yung biggest and only private sector na tourism all over the world, hinangaan nila ang Pilipinas at binigyan tayo ng safe travel stamp. So, yun, at least bakunado na po lahat. At alam na po natin yung do's and don'ts, yung minimum health and safety protocols, yung palaging nagsusuot ng mask, except syempre kung kumakain, physical distancing, at palaging nagsasanitize or naguhugas ng kamay. In line what you are
saying to our people, patuloy na bumababa po ang kaso ng COVID ngayon sa ating bansa. Katunayan, may mga lugar na COVID-free na. Sa nakalipas na buwan, meron ding mga hospital na walang admittance ng COVID patients. Pero sa kabila nito, Ms. Secretary, nandyan ang banta ng Omicron variant. Paano ito hinaharap ng Department of Tourism? Banta ba ang Omicron variant sa tourism goals ng ating mga kababayan? Alam niyo po, Brother Eddie, dapat magbubukas na po tayo sa foreign tourists noong December 1 sa mga visa-free galing sa green list countries. So excited na po lahat kami na magbubukas na. Tapos dahil sa Omicron variant, it was suggested in advice ng mga health experts na to temporarily suspend muna yung pagpasok ng mga international tourists. Siyempre, malungkot tayo pero gano'n lagi naman kami naman sa Department of Tourism, we always value yung advice ng ating mga doktor, health and safety first. So yun talaga, temporarily suspended, but we're hoping that since vaccinated naman, tuloy-tuloy yung ating vaccination rate sa tourism na 80% na yung vaccinated, na hindi tuloy-tuloy yung pagbaba ng mga kaso na kahit anong variant pa yan, aside from the Omicron, dahil protektado tayo, lalo na ngayon may booster na, tapos binabakunahan na yung 12 to 17, ay kahit anuman variant yan, ay hindi na tayo maaapektuhan as long as we are fully vaccinated at we follow the minimum health and safety protocols. Brother Eddie, pumunta kasi ako sa World Tourism Mart. Inimbita po ako, I was one of the tourism ministers na in-invite sa London. At bale sa Europe, nagbukas na sila ng tourism. Pero ang napansin ko pala doon is, kasi marami doon, dahil bakunado na sila, hindi na sila nagsusuot ng mask. Dahil doon, tumaas na naman yung mga kaso. So we can learn from their experiences na kahit na fully vaccinated, kailangan mag-iingat pa rin tayo. Sundan pa rin yung minimum health and safety protocols. So ako, I believe that as long as we're fully vaccinated, pag after 6 months, mag-booster tayo, we wear our mask, tuloy-tuloy ang pag-restart ng economy. Well, napakaganda hong paalala yan sa ating mga kababayan. Hinahangaan po natin ang effort ng Department of Tourism upang kumbinsihin ang IATF na unti-unting buksan ang ekonomiya sa ligtas na paraan. Ano po ang maaasahan? Nang-aasahan pa nating pagluluwag o pagluwag sa mga tourism regulations sa papasok na 2022, Secretary Bernadette? We are hoping, Brother Eddie, as more and more people are vaccinated all over the country, yung magluluwag na yung mga iba't ibang LGU or yung mga ibang LGU, magbubukas na sila for tourism. Akala kasi ng lahat na ang Department of Tourism or ang IATF ang nagdi-decide kung magbubukas ang isang tourism destination or hindi. As long as alert level 2 na sila or yung dating MGCQ, pwede naman sila magbukas. Although marami tayong LGUs, takot magbukas. At lahat ng protocols, sila po yung nagsaset ng travel protocols. So, ginawa na lang namin, kinausap namin isa-isa ang lahat ng mayor, lahat ng governor, at tinanong namin, ano pa ang pwedeng gawin ng Department of Tourism para magluwag kayo. Pero syempre, not compromising the health and safety of the workforce, the tourism workforce, and the residents. Sabi nga nila, magbakuna lang. So yun naman ay ginawa natin. We are hoping as more and more people are vaccinated at nag-iingat, magluluwag, more people will travel confidently, at saka magkakatrabaho na yung nawalan ng trabaho. As I've said, masaya nga kami dahil whenever they say na tumataas yung active tourism workforce, it means na nagre-rehire na ang ating mga hotels, mga tourist destinations. Ibig sabihin, nagkakatrabaho na yung ating mga kababayan. Alam po ninyo, Secretary, sana lahat ng cabinet members kasing smart ninyo at saka talagang action agad and responsive to the needs of our people. May bonus question po ako sa inyo, Secretary. Sa galing na ipinapakita ninyo,
Marami po ang nagtatanong, bakit hindi tumakbong senador si Secretary Puyat? Nako, nung nag-start ang pandemya, parang ang dami-daming problema ang hinarap ng tourism department, ng gobyerno. And parang I felt it was not right to run kasi parang gusto kong tapusin yung nasimulan. Kasi we would have had to resign noong October para tumakbo. Pero marami pa tayong programa na gusto nating tapusin. And I just felt that I was in a better position to remain up to this administration para tapusin lahat ng nasimula natin at patuloy na itulungan ng ating presidente. Maraming salamat po, Secretary Bernadette Romulo Puyat, sa inyong panahon. More blessings po sa inyo. Yes. Thank you very much po sa pag-imbita ninyo, Brother Eddie. Thank you very much. Sige po. At magbabalik pa po ang Diyos at Bayan, makalipas lamang po ang ilang paalala. This is what Christ brings to us. The spirit of Christmas is really when Jesus Christ came. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan upang dalhin sa inyo ang salita ng Diyos para sa bayan. Sa bahaging ito ng programa, makakasama po natin ang ilang mga Christian community leaders, influencers, and thought leaders upang bigyang linaw ang mga issues ng bayan sa liwanag ng salita ng Diyos. Kasama natin ngayong gabi ang patikang broadcast journalist, of course, ang ating kaibigan, kapatid sa Panginoon, Alex Tinsay, at PBS College of Bible Professor and Theologian, Pastor Jonathan Bansuelo. Magandang gabi sa inyo, Alex and Pastor Jonathan. Magandang gabi rin po, Brother Eddie. 2 years na tayong magpapasko sa gitna ng pandemic. Paano binago ng pandemya ang Pasko sa ating bansa? Marahil, Brother Eddie, pag tinignan natin yung katayuan ng ating kalagayan before, no? Tayo ay merong mga inaambisyon, may mga targets tayo, at yung direction ng ating buhay somehow, nilalagyan natin ng prediction. Nung dumating yung pandemya, sabi nga ng isang psychologist, naapektuhan ang maraming tao dahil ang nawala ay potensyal. Ibig sabihin, yung mga pinaplano mo, nasira. Yung mga bagay na inaasahan mo, wala. Yung kumpiyansa ng tao dahil madalas doon nakasalala ito sa mga material na bagay na acquire o kanyang mga bagay na isang tabi, biglang nagalaw. So nagkaroon siya ng anxiety, nagkaroon siya ng panic, and definitely, no, hindi lang nawala yung quote-unquote inaasahan ng tao ng material, dumating pa yung hindi nagkikita-kita yung tao. Tayo sa Pilipinas, napakahalaga sa atin family gathering, very important, yung mga gawaing spiritual. May mga services tayo, may mga programa pagdating ng ganitong mga season. At lahat ng yon biglang nawala, no? Na-individualize tayo. Ang community natin na uwi sa maliliit. Kung ikaw ay nakauwi sa iyong pamilya, definitely you just with your family sa loob ng bahay. Kung na-lockdown ka naman sa isang lugar na masasabi natin medyo malayo sa pamilya, it's either na nandoon ka sa gitna ng mga stranghero at may iba talaga na very uncomfortable ang kanilang naging situation kasi napunta sila sa isang lugar na unfamiliar sila and at the same time they felt alone. So depende kasi kung saan inabutan ng mga lockdowns before. So siguro pag sinabi nating nabago rin ng pandemya, we also have to talk about the spiritual aspect. 2 things ang aking nakita. Well, yung first, nagkaroon ng maraming, kung tawagin natin, stresses ang tao. So, may mga tao who played the blame game. Parang, of course, yung iba lumalapit sa Panginoon reverentially, may paggalang. Yung iba talagang outright, they question the will of God at ang sinasabi, bakit mo kami ginanito? So, somehow, nagkaroon ng siguro paglutang yung mga negative emotions. And yet, merong pangalawa, which I think is the better part, na yung iba became dependent on God. Kasi for the longest time, pag ang tao masyadong tutawagin natin ay
preoccupied ng kanyang ginagawa, confident siya sa kung anong meron siya. Then, suddenly nawala, may feeling of insecurity. Now, this time, we call upon the Lord. Sabi nga ng isang author, sometimes God allows you to see the bottom of the pit, yung pinakasahig daw ng balon, so that you will learn to look up. At yun na nga ang natutunan ng maraming tao na this becomes a time of true faith, na talagang hinanap ang Panginoon at humingi ng tulong sa Panginoon. Pastor Jonathan, kindly discuss the spirit of Christmas and its significance and meaning even in the midst of pandemic. Okay po. Ang pinakamahalagang makita natin talaga yung setting o yung backdrop ng Kapaskuhan. Pag kasi na-celebrate mo natin ito, usually kasi ang naging typical na pagtingin ng tao is of course yung fanfare, yung mga saya, mga party, nauwi na naging materialistic, tinignan yung mga regalo, pagkain. Nasentro sa ibang mga personality like Santa Claus at kung sino pa, nawala talaga yung pagkaintindi doon sa pinaka-essence ng Kapaskuhan. Which, if you look at it from Scripture standpoint, talagang makikita ninyo yung pagdating ng Panginoong Jesus was in the midst of difficulty. Siguro, para isa-isahin natin yan, yung number one, yung Palestine, kung saan nandun po yung Israel, of course, ay nasakop po ng Roman Empire. So it was a time of colonialization. So medyo mahirap talaga yung buhay ng mga Israelites. Kaya nga ho pumunta si Mary at Joseph sa Bethlehem because of a census na ipinag-uutos po ng Imperyo ng Roma. And definitely it was uncomfortable to travel to that location kung saan sila nanggaling, lalo na't pregnant si Mary. So it was a time of difficulty. Yung second, we can say na it was really a time of simplicity rin, no? Yung pinapakita sa pagdating ni Jesus. Yung kanyang kapanganakan, dahil ang daming bumalik sa kanilang mga hometowns, ang sabi doon sa scripture, wala talagang panuluyan na available na para sa kanila or probably for a person na may kasamang asawa na mga anak. Kaya ang nakikita natin sa Christmas story ay talagang ang Panginoong Jesus, nung siya'y pinanganak, nilagay pa sa sabsaban yung bata. No? It was something quite simple. No? And it was also shrouded with controversy. Ang sabi nga natin, makulay na nangyari dyan, betrothed, o ibig sabihin, parang engaged to be married, si Mary at si Joseph. Then suddenly, buntis si Mary. No? Siyempre, hindi ko galing kay Joseph. So, ang tanong niya, saan galing? Of course, kung sumagot si Mary galing sa Panginoon, medyo mahirap tanggapin yun, no? From the standpoint ni Joseph. Kailangan pang ipaunawa ng anghel na itong kalooban ng Diyos. So, ang plano talaga niya was to secretly divorce Mary kasi talagang mahirap eh. Parang hindi yan yung ideal na situation. Yung pangalawa, si Mary could have been endangered. Kasi kung ikaw ay pregnant at hindi ito yung asawa mo, you would have been stoned to death by traditional law. So talagang mabigat, no? Pero lahat ng yon makikita natin overridden, no, ng pagdating ng Panginoong Jesus. Yes, may difficulty. Yung Roman Empire ay nananakop, pero makikita natin na nung dumating si Jesus, nung ibinalita ito sa mga shepherds, it provided them with hope. Na sinabi, nandiyan ang bata, pinanganak na, pinuntahan nila kung saan yung location, nakita nila, they celebrated. Dahil yung pangako ng Panginoon, despite the difficulty, tinugunan ng Panginoong Diyos yung kanyang pangako. Yung mga tao were given a reason to rejoice. No? Ang isa pang makikita natin dito, bagamat simple yung pagdating ni Jesus, it was basically sending a message. Kasi pag tinignan din natin yung kasaysayan nito, marami rin mga religions na nag-exist. Wala pa yung formally yung Christianity dito eh. Yung mga religions na yun, we're only focusing on those who can give contributions, sacrifices, or offerings to the different gods and goddesses. Ang feeling ng mga simpleng tao, parang hindi naman ata kami pinapansin ng Diyos. Pero dito parang pinapakita from the simple to the most important. Mata sa mata ng Panginoon yan eh. No? Pinuntahan niya para tubusin sa kasalanan sa katauhan. At ang very clear na talagang makikita natin, endangered ang buhay ni Mary. Pero sa Luke chapter 1, 46 onwards, yung tinatawag na Magnificat, yung Song of Mary, it was not a song of fear. It was not a song of desperation. It was a song of joy. No?
talagang yung saya ni Mariana, dumating na yung Savior ay isang bagay na napakahalagang makita dun sa tema na yun. So, this is what Christ brings to us. The spirit of Christmas is really when Jesus Christ came. It was the fulfillment of the promise of God. Pangalawa, it became personal. Talagang pinuntahan tayo ng Panginoon. At ngayon ay meron ng katuparan ng kapatawaran sa kasalanan at ang kaligtasan ay magaganap dahil binigay ng Panginoong Kristo ang kanyang buhay, hindi niya pinagkait. Maraming salamat, Professor Jonathan. Matanong natin si Brother Alex. Brother Alex, hindi ka lamang veteran broadcast journalist. Binigyan ka rin ng Diyos ng tinatawag na pastoral ministry. Anong maaaring idagdag mo dito sa Kapaskuhan ito, sa gitna ng pandemic, at mabigyan ng encouragement ang ating mga mamamayan? Una sa lahat, I would like to believe that we are now in the last days and the Lord is writing the final script to humanity, to the end of the ages. Kaya nangyari po ngayon, lahat, remember, Jesus is the ruler of all kings. He is the Alpha and the Omega, dalawang letra po yan, na wala, yung lahat pong nasa gitna, no, ay doon po tayo nakalagay sa gitna because He is the beginning and He is the end. Yung gitna po, nandun po tayo kasi tayo po yung vessel ni God. So, ang isang tao, kapag wala siyang pundasyon ng pagkakilala sa Panginoon, ito po ay, it will be put into test. Kaya ito pong nangyayari sa atin, this is a test of faith, right from the beginning. Sapagkat ang umiiral po ngayon is the spirit of confusion, the spirit of uncertainty, the spirit of restlessness. Bakit po? Sapagkat ang Panginoon, dahil siya ang Alpha and the Omega, pinakikita niya ang kanyang kapangyarihan, that He is the possessor of all power on earth and in the universe. Kaya nga po, nung bagamat naniniwala ako na itong pandemic, itong virus, hindi po ito gawa ng Diyos, ito po ay gawa ng tao, but inallow ni Lord so that He will shake everything. Everything that can be shaken will be shaken. Kaya po, dito ngayon, matitest ang pananampalataya ng mga tao. Remember, hindi po nakuha ng skin, ng fig leaves covering ang pagtatanggal sa kasalanan ng tao. Hindi po nakuha sa blood offering ng animals. So kinakailangan po mismo yung dugo ng ating Panginoon. At ito po, kapag ating pong pinanampalatayahan, nandito po ang ating redemption. Nandito po ang ating pong salvation. Brad Alex, naalala ko nung ako'y bagong Kristiyano, bago akong na-born again, many years ago. Naalala ko yung isang statement ni Billy Graham. Sinabi niya, in the last days, the world will become worse and worse. But the genuine people of God will become better and better. Ano ang tingin mo sa ganong very, I would say, isang remarkable statement ng isang dakilang tao ng Diyos in the person of Dr. Billy Graham? The world in the last days, dahil sa ngayon, kung pag-aaralan natin nga ang eschatology, the study of the last things, alam natin yung Matthew 24 na tinanong si Lord Jesus, anong mga palatandaan ng iyong pangalawang pagbabalik at katapusan ng mundong ito? What are the signs of your second coming and the end of this age? At kasi ang isang tanong ng marami, bakit nangyari itong pandemyang ito sa ating kapanahunan? Worldwide, hindi lang sa isang bansa o ilang bansa, worldwide. Of course, this is a clear wake-up call sa entire humanity to go back to God. Kaya nga po ito ipinakita ng Panginoon na ito mga huling araw ay masama na ng masama ang mangyayari.
ayon po sa nakasulat sa mga nakasulatan. But we have to stand firm in the Lord. Ito po yung we have to fight for our family, we have to fight for our marriage, because we have to fight the good fight of faith. At habang hindi siya dumarating, we have to occupy. Yan po ang, we have to engage the marketplace, we have to infiltrate, we have to replace, and we have to give an eviction notice to Satan and the demonic forces na napanalunan na po ng Panginoon. Napanalunan na po ng Panginoon ang labanan. Well, matanong ko lang, may isang tanong ako, no? Siguro si Professor Pastor Jonathan, how does the church respond and how should it respond to the challenges of this pandemic? Well, pag tinignan natin, Brother Eddie, no, ang situation ng mundo, talagang itinatag ng Panginoon yung kanyang body, meaning the congregation of believers, for exactly for situations na ganito. No? Kasi pag titignan natin yung Book of Acts, talagang ang primary problems ng humanity ang sinusolusyonan talaga ng pagtuturo ng katuwiran ng Diyos. Pangunahin, of course, is the spiritual problem, which is sin. No? Kaya nga pag tinuro ang banal na kasulatan, yung katotohanan, yung mga mali ang pananaw, yung kontra sa kalooban ng Diyos ang iniisip, yung namumuhay sa mali, lumalaban sa kagustuhan ng Panginoon, nabibigyan sila ng sense of standard. Ano yung tama, ano yung mali, ano yung hindi dapat, ano yung dapat, ano yung katanggap-tanggap sa Diyos at hindi. Kaya sabi nga ni Jesus, you shall know the truth, and the truth will set you free. No? So, the church will disseminate the gospel, bahagi yan ng Great Commission. Kasama nun, we basically also go to the world para rin tulungan ng tao to understand yung value ng kanyang persona. Ano? Kasi kung tutuusin, ang tao maraming extremes. No? Merong sobrang taas ng tingin sa sarili, na parang hindi na mahalaga yung iba, hindi na mahalaga ang Diyos. Kino-correct ng Panginoon yan. Kaya nga may nakalagay din sa Bible, do not look at yourself more highly than you ought to. Tingnan mo ang sarili mo as a person na meron kang mga bagay na yan because God has blessed you. Kaya nga yung concept ng stewardship and the gratitude attitude, laging pinapakita sa banal na kasulatan, putting the person in his right place. May Diyos at ikaw ay nandyan dahil pinagpapalakan niya. On the other hand, may kabilang extreme yan. Merong mga broken ang pagkatao. Kanilang self-worth ay masasabi nating nasira based on circumstances. Pwedeng kagagawa nila, consequence of what they have done. Pwedeng paano sila pinalaki by nurture, both parents and other authority figures. So pag nakita nila sa banal na kasulatan, you are fearfully and wonderfully made. Doon nakikita nila, may value pala ako sa Panginoon. Yung binanggit nga rin kanina, no? Ni Caleb, yung Jeremiah 29:11, God provides for us a hope in a future. So, yung church is given exactly this. Kasi itong panahon ng pandemya, mapapansin natin talagang yung unang response, fear, anxiety, worriness, nagkaroon ng opening eh. Kasi yung mga tao talagang naghahanap saan kami kukuha ng inspiration and encouragement. Ang mga Christians, we are familiar with it. You go to God's Word. You communicate with God. Kasi ito yung makakatulong para ka makabalanse, ika nga. Hindi tayo nagiging anxious, dumadating yan. Pero dahil nga alam natin yung nakalagay sa Bible, di ba? Cast all your cares upon Him because He cares for you. Alam natin kung paanong kikilos para medyo mailagay sa lugar yung kondisyon ng kaisipan, kondisyon ng damdamin, at bagamat may need, we also know God is there to provide. Kaya nga, itong Kapaskuhan, isa rin sa naipapasa natin from 2020 and even our celebration sa 2021. Yung name of Jesus na Emmanuel is very significant. Kasi yun ay nagpapahiwatig, hindi ka iniwanan ng Diyos. Tatandaan natin, hindi naman tinatanggal ng Panginoon lahat ng pagsubok. Ang kanyang pangako, I will never leave you nor forsake you. And the name Emmanuel, no? Binigay nga ng Panginoon yan. Doon sa Old Testament natin mababasa sa Isaiah 7:14. It was in the midst of warfare. Parang ang pinapakita ng Panginoon, I am with you. The assurance is being given in the midst of crisis. Kasi nga, alam ng Panginoon na nagkakaroon na tayo ng kalituhan. We become desperate. Pero with His presence, with His promises, no? Nagkakaroon ng ibang pananaw ang tao. Nagkakaroon tayo ng kainaman, sabi nga, because of the presence of the Lord. So the church
is being mobilized to do this. Dati, pwedeng physical lang. Nalimitahan tayo ng physical, so meron tayong mga ganitong technology. Mapapansin mo yung mga Christians, puro Bible verses yung ginagamit, may mga evangelistic mga clips ng kasi nilalagay sa mga wall nila ng social media. It was an opportunity to encourage and also evangelize. So I believe, ito pa rin ang nagagampanan natin ang role ng Panginoon for missions. Even in times of, sabi nga natin, medyo katahimikan, pero even in times of calamities and difficulties, the mission is still the same. Sabi nga. Well, praise God. At naalala ko yung sinabi ni Lord Jesus para praising while you are waiting for my or His second coming, of course, preceded by the rapture of the radiant or glorious church. Occupy till I come. Nabanggit na ni Brother Alex kanina, yung occupy till I come. Luke chapter 19, verse 13, occupy till I come. Or do my business till I come. Siguro sa oras na ito, ang aking hiling sa inyong dalawa, lubusin mo na, Pastor Jonathan, yung additional words of encouragement sa ating mga kababayan. Then, sa ating pagwawakas, additional encouragement naman mula kay Pastor Brother Alex. And then, we are requesting Brother Alex to pray for the viewers of this program para sa ating mga kababayan. Ang nais ko pong ipabot sa ating mga kababayan, sa kapanahunan ito, talagang lahat, masasabi natin, naapektuhan ng difficulty dulot po ng COVID-19. Iba-iba hong klase ng mga difficulties natin. Merong naapektuhan in terms of their material or professional condition. Meron naman naapektuhan ng kanilang inner being. Kakaroon ng anxiety yung isip, kakaroon ng desperation ng puso. But remember, ang Kapaskuhan po ay isang napakagandang event sa kasaysayan ng sangkatauhan na sinasabi ng Panginoong Diyos, hindi ko kayo pinababayaan. Pinuntahan po tayo. Ang kanyang kapanganakan ay isang napakagandang senyales na mahal tayo ng Diyos. Isipin po ninyo yan, it's a very personal message of God to us. Mahal niya tayo as individuals and mahal niya tayo as a community. Pero kahit na andyan po ang kanyang pagpunta sa atin, kailangan din yung ating recognition ng kanyang presensya sa ating mga buhay. Kailangan din pong connect tayo sa Panginoon sapagkat yun pong pagseselyo ng relationship na yun ang siyang magiging daan para inyong mapakinabangan ng mga bagay na igagawad ng Panginoon. Pangunahin po is salvation. Ang kaligtasan po natin ng ating mga kaluluwa mula sa kasalanan ay ang Panginoon po'y pinuntahan tayo at yung kanyang pagpunta rito ay pagbibigay sa atin ng pagkakataon magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yung ibang mga bagay ay additional lang po. Isipin niyo po ito at ito po ang aking gustong talagang essential ninyong tatandaan. Yung material na bagay, madali yung gagawin ng Diyos yan. Hindi naman siya kuripot, binibigay niya sa atin yan. Itong mundo nilikha niya mula sa wala. Pero tatandaan po ninyo, ang spiritual blessing is primary in the plan of God and among the gifts of God. Yun ang pinakamahalaga. Bakit? Yun pong bugtong na anak ng Diyos bumaba dito. Yun po yung inisyatibo niya. Nagkatawang tao, nakipamuhay kasama natin. Nagkaroon ng tinatawag po nating paghihirap, ang kanyang kalagayan at ibinigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. For you and I to have this spiritual blessing, ay kinakailangan pong magsakripisyo ang bugtong na anak ng Diyos. And this is started sa story nga po ng Kapaskuhan. Dumating siya, hindi siya umatras. And yung dumating ay magbibigay ng kanyang buhay because He loves us. So I do hope na yun po ay magpaunawa sa atin. Kaya dito tayo pinahahalagahan ng Diyos at mapapakinabangan natin yan pag tayo po'y umugnay sa ating Panginoon at magaganap yung tunay na diwa ng Kapaskuhan. Maraming salamat po, Pastor Jonathan Bansuelo, one of the highly respected theologians sa ating bansa. At ngayon ay Brother Alex, please, whatever your additional encouragement, then please pray for the televiewers for our country. 2 Chronicles 7:14, maliwanag po sabi, if my people
will humble themselves and pray, then I will hear from heaven. Ang tinutukoy po ng Panginoon doon, yung pong mga blood-bought Christians, mga Christians that were redeemed. Mga kapatid, ang kaligtasan ng mundo ay hindi po nakasalalay sa mga politiko. Ang kaligtasan ng mundo, ang pangunguna sa mundo ay ibinigay sa church. At ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 28:18, all power on earth and in heaven has been given to me. And ang sabi ng Panginoon, Luke 10:19, I have given you the power and authority to walk on snakes and scorpions and over all the power of the enemy. I'm sorry, I would like to dare say that the church is sleeping. Hallelujah, praise God. We need a wake-up call because we need to use that power and authority. We are living a supernatural faith and we have a supernatural God. Hindi po sa talino ng tao, kundi by the Spirit of the living God. Ang kailangan po natin, yung Espiritu ng Diyos ang pahintulutan natin manguna sa ating mga buhay. At dapat malaman ng lahat that God is an undefeated God. He has defeated the enemy at ang ginagawa ng enemy is only pretension. Natalo na po natin yan. Kaya kung sama-sama po tayo, maninindigan, mga kapatid, mga kasamang pamamanggagawa, maninindigan tayo sa salita ng Diyos that we can, if two or three are gathered in your name, the power of agreement ay mapagtatanggungpayan po natin at may pakikita natin na we are the child of the King. At yung pong market forces na yan, kailangan po tayo pong mag-dominate. Amen. Tayo pong Amen. mag-assert katulad po ng Diyos at Bayan, katulad po ng ito pong channel ni Brother Eddie, na ngayon po ay ina-assert po natin our place in the marketplace dito po sa Lalangan ng Butya. Father God, we thank you for this wonderful program. Thank you for Brother Eddie, who until now is the one, Lord God, that is fighting, standing firm in the faith para po yung kingdom of God ay magpatuloy because kami po ang iyong mga ambassadors, Lord God. We have been lukewarm, Father, and our voice should be the one that is prevailing today on earth because Ephesians 2 says, we are ruling in the heavenlies with our Lord Jesus Christ, and we should take dominion. Thank you, Lord God. I pray for the power of the Holy Spirit, Lord God, and I pray for the wake-up call, Lord God, to reach to every believer to stand up for their faith because, Lord God, you have called us to fight for our faith and to establish your kingdom and rulership on this earth as it is in heaven. God bless you all. In Jesus' name. Maraming salamat, Brother Alex at Pastor Jonathan. Magpapatuloy tayo sa susunod na bahagi ng ating programa, makalipas lamang po ang ilang paalala. Brother Eddie, bago matapos ang taong ito, humabol ang isang good news. Nagbabalik po tayo para naman sa mabuting balita bayan. Brother Alex, ano bang dala mong mabuting balita? Brother Eddie, bago matapos ang taong ito, humabol ang isang good news galing sa NBA legend na si Earvin Magic Johnson. Ito po yung sikat na basketballista kasi siya po ay nagpapasalamat sa lakas at kalusugan na binibigay sa kanya ng Panginoong Diyos 30 years after na siya po ay ma-diagnose na HIV positive. Alam naman natin ang HIV, ang virus na nagdudulot ng AIDS. Ayon sa tweet ni Johnson, God has really blessed me. And today marks 30 years living with HIV in such a tremendous way. I thank the Lord for keeping me, giving me strength, and guiding me for 62 years, but especially the last 30. Dagdag pa niya, through it all, I learned to trust in Jesus, and I learned to trust in God.
Nabalitaan ni Johnson at ng buong mundo ang kanyang pagkakaroon ng HIV noong 1991, kung saan wala pang alam na gamot noon na kailangan ma-develop para sa sakit na ito. Pero nung panahon na yon, parang death sentence yun. Kaya naman, mga kapatid, yung stigma ng lipunan dito at yung discrimination ay mahirap tanggapin. Kaya lubos ang pasasalamat ng 3-time NBA MVP sa Panginoon at sa suporta ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang asawang si Cookie. At noong 1991 din, itinatag ni Johnson ang Magic Johnson Foundation na naglalayong mapalaganap ang wastong kaalaman tungkol sa HIV. At noong 2019, nagbitiw na siya sa kanyang role bilang President of Operation ng Los Angeles Lakers para pagtuunan ng mas maraming oras ang ministeryo nilang mag-asawa sa West Angeles Church of God in Christ sa California. So, maraming salamat. Hindi natin alam. Ito pala yung mananampalataya. At it is his faith that kept him to be victorious. Sapagkat yan naman talaga nothing is impossible with God. Di po ba, Brother Eddie? Alam mo, Brother Alex, napakagandang balita niyan, ano? The famous Magic Johnson, isa sa mga legends ng NBA at kilalang-kilala sa buong mundo, ay talagang spirit-filled, born-again Christian. At nakasurvive siya sa HIV, no? At ngayon, natanong ko nga minsan yung anak kong si Mayor John, ano na nangyari kay Magic Johnson? Siya pa rin ba ang presidente ng Lakers? Nag-resign na pala siya para mag-concentrate sa kanyang role sa kanilang Christian church sa LA, West California. Kaya alam nating lahat si Magic Johnson ay isa sa mga naging very popular and one of the most famous legends ng NBA. Followed siya closely nila Michael Jordan, At ngayon naman sila LeBron, of course, ang isang napakagaling na super ang galing ngayon, si Stephen Curry, na nung tanungin siya, who is Jesus Christ to you? Ang sabi niya, He is my everything. Kaya nakakatuwa in the last days, maraming mga sikat na mga celebrities lumalapit talaga sa Panginoon at naging instrumento ng ating Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon at muli maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ito po si Brother Eddie Villanueva at ito ang programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Ito ang Diyos at Bayan. God bless you all and God bless the Philippines.